Okay, ready? I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life, new doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail. Above, never beneath. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bandage, every limitation is being broken off of me. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin si Lord at bago ka umupo, sabihan mo ang tatlong tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Praise God. Makakaupo na po kayo. And that's my declaration to all of you at maging sa mga kasama po natin sa FB Live, sa atin pong online ministry, ang akin pong declaration, pabanal kayo ng pabanal, payaman kayo ng payaman, pahusay kayo ng pahusay, lahat po ng naniniwala, pumalakpak ng malakas na palakpak para sa ating Panginoon at sumigaw ng malakas na hallelujah! Sige, palakpakan po natin si Lord. Thank you, God. Praise the Lord. Tayo po ay naniniwala na napakahalaga ng papel na ginagampanan ng pananampalataya. Amen. Ang sabi po ng Biblia, nung merong pinagaling ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, according to your faith, it will be done unto you. Ayon sa iyong pananampalataya, yan nga ang mangyayari sa iyo. At ayon sa iyong pananampalataya sa umagang ito, anuman ang iyong ipinahayag, yun nga ang mangyayari sa buhay mo. Amen. At sa umaga pong ito, sa araw pong ito, tayo po ay merong advance celebration ng atin pong Father's Day. Kung meron kang katabing tatay dyan, no, ama ng tahanan, pwede mo bang batiin, Happy Father's Day. Although, syempre, karamihan po, ito po ay sineselebrate next week. So, ang inyo pong mga tatay ay inyo pong batiin at regaluhan nyo na rin. Amen? Upang makapagbigay kayo ng kagalakan sa kanilang puso. Napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng mga magulang, particularly ng mga ama ng tahanan. At dahil po ang atin pong theme para sa buwan na ito, month of June, Grow in Ministry, ang pag-uusapan po natin, binigyan ko po siya ng title, A Father's Ministry. Raising Champions of Faith. At habang pinag-uusapan po ito, wag mong iisipin kung ikaw ay hindi pa tatay, if you are still single, ikaw ay lalaki pero single ka pa, hindi ka pa tatay, wag mong isipin na ang mensahe na ito ay hindi para sa iyo because God is preparing you. Because the Lord will transform boys unto men. Amen. Alam nyo, pag tinitignan ko po ang mundong ito, nangangailangan ng maraming godly men. Napakarami pong mga kalalakihan ang hindi nag-mature sa kanilang buhay at sa kanilang espiritual. At napakahalaga ng papel na ginagampanan ng salita ng Diyos to transform boys unto godly men. Amen.
At kung kayo naman ay kababaihan, huwag nyo din pong iisipin na ang mensahe na ito ay hindi para sa inyo. Dahil kung ikaw ay single ngayon, God is preparing you for your lifetime partner. And it's a declaration. Can I hear your amen? Sa lahat ng mga single women, naniniwala ka, prepare na ng Panginoon ang lifetime partner mo, makakasama mong maglilingkod sa Panginoon, and you will conquer the world together for the glory of God. Pwede bang sumigaw ng malakas na amen? Praise God. At kung kayo po ay may mga asawa naman na mga kababaihan, no? You are the suitable helper. And your role is to partner with your husband. Napakalaki po ng inyong papel na ginagampanan upang maging katuwang ng inyong spouse, ng inyong husband, so that this godly man will be molded by God according to His great plan. Ikaw ay divine connection na gagamitin ng Panginoon. And together, you will mold a godly family na gagamitin ng Panginoon for His glory and for His honor. Amen? Sa Tagalog po, ang atin pong topic, ang ministeryo ng Ama, paghubog ng mga kampyon ng pananampalataya. Fathers are breeders of winners. Ulitin ko po yon. Fathers are breeders of winners. Meron po isang kwento ng isang pastor. At bago siya magpastor, siya po ay chain smoker. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil bago po ako naging Christian, ako po ay very active sa sports. Kaya hindi po ako na-involve sa kung anumang mga vices. Kasi ang naging umiikot ang aking mundo sa pag-aaral sa sports. May mga ilang mga kababaihan na hindi ko po sila pinapansin. Pero napakalaking bagay po sa akin yon. Pero itong pag-uusapan natin na pastor, siya po ay bago siya naging Christian, bago siya naging pastor, siya ay chain smoker. So ang kanyang struggle, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, isinuko niya ang kanyang buhay kay Lord Jesus Christ, tinanggap niya si Lord Jesus Christ as His Lord and only Savior, pero nararamdaman niya pa rin yung weakness na ito. At pinapanalangin niya na kanyang matanggal. Hanggang siya ay na-involve sa ministry, may mga pagkakataon nagtatagumpay siya. Sino po dito, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, meron kang kahinaan, nung naging Christian ka, nararamdaman mo, maraming pagkakataon na pagtatagumpayan mo. Si Lord ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Can I hear your amen? Pero may mga pagkakataon na nahihirapan siya. Pero habang siya ay nagmamature sa kanyang spiritual life, hanggang siya ay tinawag ng Panginoon, natagpuan niya ang kanyang calling, and to pass forward, to make the long story short, ito pong lalaking ito, siya po ay naging pastor, siya po ay nagkaroon ng asawa at ng isang anak. At nung lumabas na yung kanyang anak, kinausap niya ang kanyang asawa, nangako siyang, sabi niya sa asawa niya, dahil lumabas na si Junior, ako ay nangangako na kahit humawak ng sigarilyo, hindi ko nagagawin. Gagawin ko to una lahat para sa Diyos, pangalawa, para sa aking anak. Because he realized
na napakalaki ng impluwensya ng ama sa kanyang anak o sa kanyang mga anak. Sino po ang naniniwala? Can I hear your amen? So napakarami pong pagkakataon, lumalaki yung bata na ito, napakaraming pagkakataon na itong tatay na ito, nag-struggle siya, may mga attraction pa rin, makaamoy lang siya ng konti. Sino po dito mahilig sa kape? Mahina ang 10 tasa isang araw. Grabe. Hindi ba may mga pagkakataon, lalo na pag nakakaramdam ka na ng acidity, sasabihin mo, hindi muna ako magkakape, pero maniwala ka, Alex. Pag nakaamoy ka, para kang hinihila, parang gusto mong, kahit amuyin lang. Pero makikita mo ang sarili mo, hinihigop mo na ang mainit na kape. So ito, nag-i-struggle itong ama na ito hanggang sa lumalaki na yung kanyang anak. At habang lumalaki yung kanyang anak, kinukwento nung nanay na ang pangako ng kanyang tatay sa Diyos at sa kanya, dahil siya ay lumabas si Junior, ang pangako ng kanyang tatay, ang kanyang kahinaan na ito, pagtatagumpayan na hindi na siya kahit hahawak man lang ng sigarilyo. At alam niyo, itong batang ito habang lumalaki, ang kanyang naging bayani ng buhay niya. Alam niyo, sa mga anak, ang kanilang hero, ang kanilang superhero ay ang kanilang tatay. Amen. Pwede bang isama ang mga lolo o tatay lang talaga, no? Kasi naalala ko yung aking apo, kapag ako ay bumuhat ng timba, sasabihin sa akin, wow, can you carry the, ano ba yung English ng timba? The pail. With your little finger, with this little finger, wow. Syempre, pipilitin ko naman kahit mahirap. At pag nakita nilang nabuhat ko, you are a superhero! Are you Superman? Alam mo, sa mga bata, ang kanilang superhero ay ang kanilang tatay. Para sa kanilang pinakamalakas, ang pinakamagaling, ang pinakamatalino ay ang kanilang tatay. Kaya lang habang lumalaki, nabubuking nila, hindi pala. Pero itong bata na ito, para sa kanya, ang bayani niya, yung kanyang tatay na pastor. Itong bata na ito, pag mangangaral na si pastor, ayaw niyang magpunta, hindi siya nagpupunta doon sa lugar ng mga bata, doon sa Sunday school. Ang gusto niya, nakaupo siya sa pinakaharapan. Pag sinabi nung kanyang tatay na pastor, amen, siya ang pinakamalakas, amen! Pag sinabi ng kanyang tatay na pastor, palakpakan natin si Lord, siya ang may pinakamalakas na palakpak. Pag nag-joke si pastor, kahit hindi nakakatawa, dahil siya yung number 1 fan ng kanyang tatay, talagang tatawa siya ng malakas kahit yung iba hindi na tumatawa. Kaya pag nagpatawa naman ang bishop ninyo, tumawa naman kayo. So talagang yung bata na ito, every Sunday, wala siyang absent. Kahit anong mangyari, itong 7-year-old na bata, gusto niya siya talaga yung nakaupo sa pinakaharapan, siya ang number 1 fan ng kanyang tatay. Isang araw, because of the pressure in the ministry, in the family, financially, sino po dito naniniwala ang pastor nagkakaproblema rin? Of course, yung sasabihin ko po sa inyo, hindi po ito justification, pero because of the pressure, ito yung vulnerable part ng buhay nitong pastor na ito, naakit ulit siya na manigarilyo. Ang ginawa niya po,
pumasok siya sa loob ng comfort room, sabi niya, isang stick lang. Isa lang. Nung hinihit-hit niya na yung kanyang sigarilyo, narinig niyang nag-ring yung kanyang cellphone na naiwan niya sa lamesa. Maya-maya, may kumakatok na sa comfort room. Daddy! Daddy! Tumatawag sa'yo si Mami! Bilis daw! Answer the phone! Ang ginawa nitong nitong pastor na ito, kinuha yung towel na nakasabit, pilit na pinapaypay yung usok doon sa comfort room, binuksan ang bintana. At pagkatapos binuksan niya ang pinto, sinagot niya yung phone. Pagdating ng Sunday, praise and worship, nagwo-worship lahat, masaya ang congregation. Pero nung magpipreach na si pastor, wala yung anak niya sa harapan. Pag sinasabi ni pastor, amen, walang malakas mag-amen. Pag sinabi ni pastor, pumalakpak, wala yung pumapalakpak. Pinipilit hanapin ni pastor kung nasaan yung kanyang anak. Wala sa loob ng church. Nasa gitna ng sermon si pastor, iniwan niya ang pulpito, bumaba siya, lumabas ng church. Sa tapat ng kanilang church, meron dong playground, nandun yung anak niya nakaupo sa swing. Mag-isa. Lumapit yung kanyang tatay, tinanong, anak, bakit ka nandito? Ang sabi ng anak, Daddy, naamoy ko po yung cigarette. Lumapit yung tatay sa kanyang anak. Instead na gumawa ng kung anumang mga excuses, ang sabi niya, anak, sorry. Sorry. Tumayo yung bata, pumasok sa church, umupo ulit sa pinakaharap. At habang pinagpatuloy ng pastor ang kanyang preaching, pumapalakpak na muli, sumisigaw ng amen. Napakalaki ng impact ng isang ama sa kanyang anak. Fathers are breeders of winners. Can I hear amen? Kung nandito po yung aking apong si Noah, baka yun ang pinakamalakas mag-amen. Pero nandito yung aking apong si Abraham. Pero tinulugan ang preaching ng lolo. So number 1, sa pinag-uusapan po natin, a father's ministry of presence. Sa Tagalog, ang ministeryo ng ama sa pagsamba at paggabay. The ministry of a father. At ano po itong ministry na ito? His presence is His ministry. Just as God is ever present in our lives. Alam niyo, ang isang attribute ng Diyos. He is omnipresent. Ang tao hindi pwedeng maging omnipresent. Amen? We cannot be present everywhere at one time. Pero mayroong hinihiling ang Panginoon na commitment na ministry sa isang ama. Ano yon?
ang maging present sa mga mahahalagang bahagi ng buhay ng kanyang mga anak. Fathers are called to be present in the lives of their children. Kung sa mga pag-uusapan po natin, sa mga anak na naririto, may mga anak bang narito? Can I hear your amen? Your louder amen? Kung sa pinag-uusapan natin, hindi nyo naaaninag ang mga qualities na ito sa inyong ama, pray for your father. Kailangan niya ng iyong panalangin. A father's active engagement builds trust, security, and confidence in his family. Pag nandyan ang presensya ng ama, merong nabubuo sa pamilya. Ano ang nabubuo sa pamilya? Ang feeling ng pamilya, pag nandyan ang ama, sila ay secure. Nandun yung confidence. Nandun yung trust na alam nila, lalo na ng mga anak, alam nila, everything will be okay. Sa book of Deuteronomy chapter 6, starting verse 6, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Look at this, verse 7. Ito po ay iniutos sa mga magulang, specifically sa tagapanguna sa tahanan, at yan ay walang iba kung hindi ang ama ng tahanan. Impress them on your children. Kaya nga po, ang sabi ko sa inyo, ito ay iniutos sa mga magulang. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Makikita natin yung presence ng magulang, especially father. Nakakalungkot, lalo na sa modernong panahon, lalo na sa napakaraming mga bansa at unti-unting naa-adapt ng bansang Pilipinas, yung absentee father. Na napakaraming mga mahalagang bahagi sa buhay ng isang anak, ipinag-uubaya na lang ng tatay sa nanay o kung sino pa man. Ang hindi naunawaan ng tatay, yung presensya pa, ang hindi naunawaan ng tatay, yung presensya pa lang niya, napakahalaga na. Meron po ako mga babanggitin sa inyo ng mga statistics. At sa atin pong pag-aaral na ito, marirealize natin kung gaano kahalaga ang presensya pa lang ng isang ama. Here are some key statistics on absentee fathers and their impact. Number 1, na impact po nito, global absentee father rates in the United States. About 1 in 4 children, 17.6 million, napakalaki po nito, live without a biological step or adoptive father in the home. Bakit parang nakalutang na yung parang kasama na yung stepfather? Kasi naging rampant, lalo na sa ibang bansa at sa Amerika, ang divorce. In the Philippines, around 968,000 fathers were migrant workers in 2020, leaving their families behind. Napakalaki din po nito. Hindi man rampant ang divorce. Of course, alam natin may mga hiwalayan, pero hindi rampant ang divorce. Illegal, hindi legal ang divorce sa Pilipinas. Pero napakaraming ama ang nawawala ng ngingibang bansa. Hindi man nila gusto.
Hindi man nila nais. Pero dahil sa pangangailangan. Worldwide, an estimated 15 to 20% of fathers are divorced or separated. Worldwide, affecting 300 to 400 million children. Nakakalungkot kapag nakarinig po tayo ng nagkakahiwalayan o nagde-divorce, ang maririnig natin sa mga magulang, matalino ang aming mga anak, mauunawaan nila yan. But during ministry, lumalabas talaga na meron itong negative effect sa kanila. During ministry time, especially tayo na mga nasa Ministry of Deliverance. So number 2, ano po yung effect nito sa mga bata? Children with absentee fathers are more likely to experience emotional, educational, and behavioral challenges. Mas nagiging mahirap. Tatandaan po natin, ito po ay statistics. Kung ikaw may kilala ka, Daddy Bishop, may kilala naman ako na hindi nga niya nakilala ang tatay niya pero siya ay nagtagumpay. May mga ganun po, hindi ito 100%, pero may malaking percentage ang dito po sa pag-aaral na naaapektuhan ang emotional, educational, at behavioral life ng bata. Father absence is linked to higher rates of poverty, crime, and substance abuse. Studies show that father involvement improves children's self-esteem, academic performance, and emotional well-being. Hindi ko po alam kung sino po dito ang nakapansin. Kung kayo po ay nanay at may mga activities sa eskwelahan, napakadalang na makakakita kayo ng tatay. Halos ang nandun, nanay. Maaaring maraming kadahilanan, pero may mga tatay gumagawa ng desisyon, gumagawa ng paraan to be present in major events in their children's life. Children without fathers are twice as likely to drop out of school. They are more prone to depression, anxiety, especially during adolescence. Mga pag-aaral po ito. Absentee fathers contribute to higher rates of juvenile delinquency and incarceration. Nakukulong. 85% of youth in prison come from fatherless homes. Napakalaki po niyan. Children of single-parent homes are more than twice as likely to commit suicide. Girls without fathers are more likely to experience teen pregnancy and relationship instability. Studies show that 71% of teenage pregnancies occur in fatherless families. Again, fathers are breeders of winners. Hindi pa natin pinag-uusapan na nagsalita. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung ministry. Yung presensya pa lang may impact na. Amen. Alam nyo, kahit sa church, pag dumadami ang tatay, nagkakaroon ng ibang impact. Number 2, a father's ministry of leadership. Kanina, a father's ministry of presence. This time, may gagawin na. Kung yung wala pang ang ginagawa, presensya pa lang, may impact na. Paano pa kaya kung ang tatay ay tatayo at magpapaka-leader? Kaya nga alam nyo, napakalaki ng role ng church. Why? Because in the church,
we are raising up godly leaders. Amen? Ang ministeryo ng isang ama sa pumumuno. A father's ministry of leadership is about guiding his family with wisdom, integrity, and faith, just as God calls men to be spiritual leaders in their homes. Ang tatay kasi ay inatasan ng Diyos, tatandaan po ito ng mga tatay. May mga tatay kasi, ganun din po kung may nanonood ngayon sa FB Live. Akala ng mga tatay, pagdating sa spiritual, wag na lang ako. Yung nanay mo na lang. Minsan may mga bata na iniimbitahan sa, sige, dali nyo sa church. Pero maiwan na lang ako. Pero ang tagapanguna sa spiritual na buhay ng pamilya ay hindi yung pastor. Ang tagapanguna sa loob ng pamilya, ang spiritual leader, ay si tatay. Ang ministeryo ng isang ama sa pamumuno ay tungkol sa pag-akay sa kanyang pamilya ng may karunungan ng gagaling sa salita ng Diyos. Katapatan at pananampalataya, sapagkat tinawag ng Diyos ang mga lalaki. May mga lalaki bang naririto? Can I hear your amen? A louder amen. Dapat lalaki yung amen. Amen? Sapagkat tinawag ng Diyos ang mga lalaki upang maging espiritual na tagapagtaguyod ng kanilang tahanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga kadalagahan dito na single, may mga kadalagahan ba dito na single? Can I hear your amen? Kapag kayo ay maghahanap ng magiging partner nyo sa life, hahanapin ninyo yung lalaking nagpapakagodly. Hindi religious. Ang ibig mo bang sabihin, Daddy Bishop, maghahanap ako nung magpapari? Hindi po yon. Ang hahanapin ninyo, yung nagmamahal sa Diyos. Amen. Bakit? Kasi pag napangasawa mo yan, siya na ang itinalaga ng Diyos na espiritual na tagapanguna sa tahanan. Sino dito ang nais mo magaling ang maging presidente ng Pilipinas? Amen. Kaya nga kapag may eleksyon, talagang kinikilatis natin, gusto natin na ihahalal natin yung pinakamahusay para sa atin. How much more sa buhay mo? Gusto mo nga sa bansa mo, mahusay yung mamumuno. Paano sa personal mong buhay? Ang ministeryo ng lalaki ay maging tagapanguna sa espiritual na buhay ng pamilya. Isang example po nito ay makikita natin sa Joshua chapter 24 verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, sabi to ni Joshua. Kaya Joshua, dapat ganito But if serving the Lord seems undesirable to you, he challenged yung mga leaders ng Israel. Then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord. Ang nakapaligid kay Joshua, mga ungodly. Sabi ni Joshua, kung kayo magpapaapekto dun sa iba, sa mga dabarkads, sa mga kapitbahay, sa mga kaopisina, kung kayo magpapaapekto, bahala kayo. Pero ako, maglilingkod, at ang aking buong sambahayan, maglilingkod kami kay Lord. Alam niyo, kayang gumawa niyan, yung isang lalaki na nagmamahal sa Diyos, nagpahubog kay Lord. Amen.
Pero pag ang lalaki hindi nagpahubog kay Lord, konting aya lang dyan. O baka may girlfriend na, may asawa na. Pag nakakita lang yan ng babae, napataas lang ang islit ng damit. Yung tingin, mawawala na sa'yo. Sa iba na mapapatingin. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid! Lalo na pag lalaki, kausapin mo. Kapatid! Open door yon, open door. Alam niyo ang nangyari? Dahil si Joshua nanindigan at pagkatapos na-influensyahan niya yung mga leaders ng Israel, tingnan niyo ang sabi ng verse 31. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. Napakalaki ng influence ng isang kalalakihan, lalong-lalo na ng isang ama sa kanyang tahanan, and because the family is the basic unit of the society, it will influence the nation. Amen. At pag pinag-uusapan natin ang leadership ng isang ama, ang tawag po dito, leadership by example. We need to lead by example. A father's action speak louder than words. Hindi pwedeng sabihin ng tatay, anak, huwag kang magbibisyo. Masama yan sa katawan. Huwag kang magbibisyo. Kahit anong sabi mo, naglilid ka na kung ano ang kanilang nakikita. Children, watch how he lives, speaks, and treats others. Sino dito naniniwala ang mga tatay hindi perfect? Amen. Maliban perpekto ang pangalan. Kasi kung merong tatay na perfect, hindi na siya masusundan ng kanyang mga anak. Ang hirap kayang sundan ng perfect. Amen. Kaya walang tatay na perfect. Nagkakamali. Umaamin sa pagkakamali. Nagsosorry. Binabago ang kanyang mga pagkakamali upang masaksihan ng kanyang mga anak kung paano siya lumalago at paano niya ipinamumuhay ang mga pagsubok sa araw-araw na buhay. Children, watch how he lives, speaks, and treat others. Fathers must strive to model godly character. Because children do what children see. Amen. Pwede nyo bang iganon yung inyong kanang kamay sa taas? Ang inyong kaliwang kamay sa baba. Bibilang po ako ng 3. Pakinggan nyo pong mabuti ang instruction. Kasi pagbilang ko po ng 3, pag sabi kong 3, igagano natin. Okay? Pagbilang ko ng 3. Okay, ulit. 1, 2, 3. Ayan. Ganun po, pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Ayan. Pagbilang ko po ng 3. 1, 2. Nakita nyo? Kung ano nakita nyo, yan ang gagayahin niya. Kahit sinabi ko na, kahit ulit-ulitin ko, kung anong nakita mo, gagayahin mo. Amen. Mga tatay, mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin. Ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kung ano yung nakita niya dahil hinubog siya ng tatay niya. Yan yung kanyang
ipapamuhay. Kaya nga alam nyo, may mga nakita akong anak, hindi lahat, pero maraming ganito. Nakita yung kanyang tatay, babaero. Sabi niya, yung ginawa ng tatay ko, hindi ko gagawin yan. Pero ang dami ko pong nakita, dahil yung tatay ng babae, nasira ang pamilya, one day, ginawa din ng anak. Because what children see, children do. Hindi lang para yan sa tatay, para yan sa mga magulang. Kausapin mo ka ang katabi mo, kapatid, magbago na tayo. Alam niyo po, ang maganda sa leadership ng isang tatay, a father's leadership extends to future generations. Ang sabi ng Proverbs chapter 13 verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's children. At ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang material, hindi lang pinansyal, may naipapamana. Kasi pupunta tayo sa susunod na ministry. But a father should strive to leave behind a legacy of faith, wisdom, and strength. Fathers are breeders of winners. Amen. Number 3, a father's ministry of legacy. Ang ministeryo ng pamana ng Aba. Tandaan po natin, hindi lang ito material, hindi lang ito pinansyal. Sino dito naniniwala? Kahit nga kahirapan, napapamana. Sino dito naniniwala? Kahit nga sakit, napapamana. Kaya nga sa Ministry of Deliverance, may tinatawag tayong generational curses. Dumadaloy sa bloodline. A father's ministry of legacy is about building a lasting impact that extends beyond his lifetime, shaping the faith, values, and character of his family for generations. Baka iniisip nyo po, Daddy Bishop, sinasabi mo lang yan eh. Kami po ni Rebsel ay magulang ng 4 na mga anak. At nakikiayon po ako sa inyo, hindi po madali maging magulang. Lalo na kami ni Rebsel, hindi kami nakapagsimula ng tama. We got married at the age of 18. Nakita po kami sa eskwelahan, sa FEU, nung nakita po ako ni Rebsel, hindi niya na po ako tinantan. At napakahirap po talaga ang maging magulang. Yung mag-alaga nga lang ng asok, hirap-hirap eh. Mag-alaga ng pusa, ang hirap-hirap eh. Anak pa kaya? 4 na mga anak. Kaya po nakikiisa ako sa inyo, hindi talaga madali. Hindi kami perfect parents. Napakadami naming mga pagkukulang. But we need to learn from God. Amen. At napakahalaga ng papel na ginagampanan ng church. We can learn from each other. Because fathers are breeders of winners. Amen? So pag sinabi po natin na ministry of legacy, ito po ay passing down faith through generations, maipasa sa mga susunod na henerasyon. Sabi ng Psalm 78, verse 3, what we have heard and known, look at this, what our fathers have told us, we will not hide them from their children. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders of what He has done. Napakahalaga ng legacy. Napakahalaga nung mga maiiwan natin, hindi lang material na bagay, hindi lang financial na bagay. May mga magulang ang sinasabi nila,
edukasyon lang ang aking maipamamana. Wag sanang edukasyon lang. Sana maipamana natin yung pananampalataya, pagmamahal sa Diyos, paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang magiging effect nito, hindi lang para sa buhay natin dito sa mundo, pero ito ay hanggang eternity. Fathers, share testimonies, build traditions of faith, and ensure their family continues to honor God. May mga ilang mga statistics din po ay papakita sa inyo kapag ka nagdesisyon ang tatay na maging tagapanguna sa loob ng tahanan. Studies show that if a father is the first in the household to become a Christian, look at this, there is a 93% probability that the rest of the family will follow. Napakataas po niyan. Kapag ang naunang nakakilala sa pamilya ay ang tatay. Kaya nga, nais din natin ang mga kalalakihan ng Christ the Rock talagang mag-mature because one day, you will lead your own family. Research suggests that when fathers actively participate in church, their children are significantly more likely to continue practicing their faith into adulthood. Kaya pag nakikita palagi ng anak, tinitignan tayo, inoobserbahan tayo ng anak, mga anak. Kaya nga alam nyo, meron tayong Sunday school, pag may bata, may mga pagkakataon, lalo na pagka dumadami sila, hinihiwalay natin sila, but during the preaching of the word. But during worship, nung una kasi bago magsimula, dinadala na. Sabi ko, wag. Hayaan nyo na yung mga bata ay kasama ng kanilang mga magulang, nakikita nila kung paano si tatay nagtataas ng kamay, umaawit at nagsasamba sa Diyos, makita niya ang kanyang nanay at tatay, sumasamba sa Diyos na buhay. Amen. A study found that Christian parents, especially fathers who read the Bible, pray, and discuss spiritual matters with their children, help them stay engaged in their faith. Alam nyo ba mga magulang, tingnan nyo po ako, kahit yung pagdalo ng Sunday, hindi man nila sabihin ang mga anak natin nag-observe. Mahalaga ba talaga sa iyo ang linggo? Biglang nagkaroon ng birthday party. In-invite kayo. Pagdalo nyo dyan, yung mga anak nyo nag-observe, dadalo kayo sa birthday party. Alam nyo, kahit sabihin mo o hindi, nasa isip niyan, mas mahalaga ang birthday party kaysa yung gawain o pagsamba kay Lord. One day, si Lord, optional na sa kanila. Alam nyo, nung nag-decide kami ni Rebsel na sumamba kay Lord, maglingkod kay Lord, tinalaga namin ang Sunday namin. Tinalaga namin. Minsan nga masakit sa amin kasi may mga birthday, may mga reunion, may mga kasal, wala kami doon. Pero nakikita yon ng mga anak namin. Alam nyo, nung nag-aral sila, ang PE nila, NSTP. PE ang tawag ko doon panahon ko yon. NSTP, Sunday. Sabi ko, anak, paminsan-minsan lang naman yan. Ako na yung pasukan nyo na. Hindi kayo makakagraduate. Hindi po pwede. Sunday. Sabi ko, titigas ng mukha nito. Kasi yung nakita nila, bata pa lang sila, hindi talaga nila pinasukan. Nung kinausap nila yung professor, Christian pala, binigyan na lang sila ng project. Ayun, naghanap ng mga panran, kung saan-saan may mga ano ba yung ginagawa sa barangay? May mga nagsusumba para lang mapunuan nila yung kanilang Sunday. Kung nakita ng mga anak, gagawin nila. Ito, napakahalaga nito, lalo na sa mga nagka-campus ministry.
Around 78% of people, ang laki po nito, turn to faith before the age of 18. Highlighting the importance of early spiritual guidance. Kaya mas bata ang anak, in-expose natin sa gawain ng Panginoon, kalalakihan nila yan. Sasamba sila at maglilingkod sa Panginoon. Sa amin pong family, mga bata pa ang aming mga anak, wala silang choice. Hindi namin sila binibigyan ng karapatang magdesisyon. Mga bata pa sila. Ang magdedesisyon para sa inyo, dahil bata pa kayo, kami, pupunta kayo sa church every Sunday. Kinalakihan nila. May mga pagkakataon, nagpe-prepare pa kami, iniiwan na kami para pumunta ng church. Fathers are breeders of winners. Pinakahuli na po. Point number 4. A father's ministry of love and correction. Ang unang ilalagay ko dapat yan, love and discipline. Nilagay ko na lang, correction. Pero, napakahalaga po niyan for the purpose of balance. Sabihin nga natin, love and correction. Ang ministeryo ng pag-ibig at pagtutuwid ng Ama. A father's ministry of love is a reflection of God's unconditional love. A love that nurtures, protects, and strengthens his family. It is not just about providing for physical needs. Kaya huwag isipin ng tatay, napo-provide ko naman eh. Ha? It is not just about providing for physical needs, but about being present, guiding with wisdom, and showing grace in every season of life. Ang ministry of love is love that protects and provides. A father's love is sacrificial, ensuring his family is safe and cared for. Kaya nga kinikilala ang tatay na provider ng pamilya. Amen? O, pero syempre naniniwala tayo, merong Ama tayo sa langit na siya yung provider. Kaya nga dapat ang tatay dependent kay God. Kaya nga ang tatay lumalapit kay God, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo naman ako ng lakas. Bigyan mo ako ng talino. Bigyan mo ako ng kakayanan. Ikaw ang mag-open ng mga doors. Ikaw ang magbigay ng mga opportunities. Ikaw ang magbigay ng mga divine connections. Turuan mo akong maging matapat sa mga maliliit na bagay para mapagkatiwalaan mo pa ako ng mas malalaki. Sino ang mananalangin ng ganyan? Hindi mga anak. Mga magulang. Particularly, ang tatay. Kasi ministry yan ng tatay. Matthew chapter 7, verse 9, which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for fish, he will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Ang konteksto nito, Ama sa langit. Pero ang sinasabi nga ng Panginoon, kung yung ama nga sa lupa, na makasalanan, nagpo-provide. Kasi yan ay ministeryo ng Ama. Fathers model God's provision by being faithful stewards of their homes. Kaya alam nyo kung may mauunang matuto dapat talaga ng tithing, ng offering, ng honoring para dumaloy ang pagpapala ni Lord, dapat yan ang mga tatay. The ministry of love is also love that forgives and restores. Fathers should reflect God's mercy, always ready to forgive and restore relationships. Nagdidisiplina ang tatay. Amen. Pero ang purpose ng discipline out of love to restore. Pag lumapit ang anak, may pagsisisi,
ang gagawin ng tatay, i-restore yan. Isang example, Luke chapter 15 verse 20. Sinong nakakaalam ng parable of the lost son or prodigal son? Nung natauhan na itong bata na ito, kinuha niya ang kanyang mamanahin. Dapat kapag namatay ang kanyang ama, kinuha niya, inubos niya, nilustay niya, nagpakalayo-layo siya. Pero nung siya ay natauhan, naisipan niyang bumalik sa kanyang tatay. Sabi dito sa verse 20, so he got up and went to his father. But while he was still a long way up, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Kapag binasa niyo po itong Luke chapter 15, ito yung highlights ng kwento. Kasi nung naisipan na nung anak na bumalik, malayo pa lang siya, nakita ng tatay bumabalik na. Hindi na hinintay nung tatay na makarating sa kanya. Pinuntahan na nung tatay, niyakap at hinalikan. Verse 21, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you, and I am no longer worthy to be called your son. Hindi pa tapos ang kanyang pagsasalita. Pansinin niyo yung verse na yan, no? Nagsasalita pa lang siya. Hindi pa tapos. Pagdating ng verse 22, but the father said to his servants, Quick! Bring the best robe, put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Lahat ng sinabi dito, ito ay mga kasuotan na hindi nawala ang alipin. Ang sabi kasi nitong prodigal son na to, babalik na lang ako sa tatay ko, magiging isa na lang ako sa kanyang mga alipin. Pero siya ay nirestore ng kanyang ama. The prodigal son's father in Luke chapter 15 verse 20-23 demonstrate grace-filled love, welcoming his son back with open arms. A father's ministry of love and correction is about balancing unconditional love with godly discipline. Ito na, nabanggitin ko na yung word. Sabihin nga natin, discipline. One more, discipline. Napakahalaga po niyan. Sa mga teenagers na anak ninyo, sa mga magulang na naririto, huwag niyong bibigyan ng cellphone, hahayaang magka-cellphone nang walang restriction. Magpapakabobo ako kung hindi ko sasabihin sa inyo, napaka-dangerous ng gadget na to. Napakaraming mga kabataan ngayon, hook na hook sa pornography. Nagmi-ministry ako sa maraming mga kabataan. Pag nagtatanong ako, sino sa inyo dito nakapanood na, nakakita na ng mga lalaswang, mga litrato, mga panoorin sa gadget ninyo? Huwag nang magtaas ng kamay, kumindat na lang. Ganun ang ginagawa ko, para huwag mahiya. Nasa harap ako, lahat nakikindatan. Kung papabayaan ninyo ang mga teenagers nyo na anak na magkaroon ng cellphone, walang restrictions, bigyan nyo na lang sila ng mga porn materials. Yun ang katumbas noon. Kaya napakaraming mga kabataan ngayon, pulyot na pulyot ang utak. Mga adults nga hindi exempted dyan. Kahit na nasa church, kahit na naglilingkod. Kaya isa yan sa ginagamit ng dyablo na open door. Napakahalaga ng discipline. Ensuring his children grow in wisdom, character, and faith. Hebrews chapter 12 verse 6, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Discipline should be rooted in love, not anger or frustration. A father must balance. Ito nga yung challenge sa atin, kaya kailangan natin ng grace ni Lord.
A father must balance correction with compassion, ensuring his children understand that discipline is a sign of love. Amen. Dito na po ako magtatapos. Titus chapter 2, verse 7. Tatapusin ko na po dito. Sabi po dito, and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Kasi pag nagdidisiplina, dapat, una, pag nagdidisiplina po tayo, out of love. Kapag ikaw magdidisiplina, halimbawa, bata pa yung anak ninyo, papaluin ninyo. Biblical ba pamamalo? Biblical ba pamamalo? Yes. Biblical po yan. Pero may tamang pamamalo sa maling pamamalo. Paano malalaman ang pamamalo ay mali? Huwag kayong mga magulang na nandito, lalo na po mga tatay, malakas ang mga tatay. Huwag kayong mamamalo gamit ang inyong kamay. Dapat matakot ang anak sa sinturon, matakot ang anak sa patpat, matakot ang anak sa matibay na hanger, pero hindi siya dapat matakot sa kamay ng tatay niya. Alam mo, pag pinamalo mo kamay mo, pagkahawakan mo siya, matatakot siya. Kasi yun din ang ginagamit mo. Yung iba nga, hindi hindi ka susunod? Ang tawag po doon, physical abuse. Gagamit kayo ng tamang pamalo. Huwag naman tubo. Pag sinabi kong patpat, hindi yung yantok, yung plat. At hindi lang bastang mamamalo, papaluin sa tamang lugar. Hindi kung saan ka tatakbo ka pa. Yung hindi tatamaan yung buto. Kaya nga pinapalo saan? Sa puwet. Sa hita. Yan yung bahagi ng katawan na malaman. At huwag kayong mamamalo kung kayo ay galit na galit. Huwag kayong mamamalo pag galit kayo. Pababain mo muna yung galit mo. Kasi po, naging bata din po ako eh. Tayo lahat eh. Tingnan niyo po ako. Nung bata ako, ramdam ko yung palo ng pagmamahal. At yung palo na galit. Yung palo na inis lang. Ramdam ko po yun. At hindi bobo ang mga anak natin. Alam nila pinalo mo kasi galit ka. Frustrated ka. Inis ka. Pero iba yung disiplina ng may pagmamahal. Amen? Alam niyo, pag dinisiplina tayo ng Diyos, sino dito ramdam mo kahit disiplinahin ka ni Lord, mahal ka ni Lord. Amen? Pag nag-sorry ka, i-restore ka niya. Ibabalik ka niya, ayusin ka niya. Alam niyo, kung si Lord hindi mapagpatawad, hindi ako nakatayo dito. Kung si Lord hindi mapagpatawad, wala tayo lahat dito. Amen. Mabuti na lang, minahal tayo ni Lord, tinuturuan tayong lahat ni Lord. And praise the Lord sa mga tatay, because fathers are breeders of winners. And I pray dito sa Christ the Rock, mag-raise up si Lord ng mga tatay na magre-raise up ng next generation godly
men and women. Happy Father's Day sa mga tatay. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! I want you to do something right now. Pikit po natin ang ating mga mata. Kung buhay pa ang tatay mo, kung buhay pa ang tatay mo, wala pa siyang pagkakilala kay Lord, huwag mo siyang kabuhian kung may mga nagawa siyang hindi maganda sa iyo. Patawarin mo siya kung nagkasala siya sa iyo. Sa umagang ito, ipag-pray mo siya. Unang-una sa lahat, ipag-pray mo ang kanyang kaligtasan, ipanalangin mo. Kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, na one day, magsusuko ng buhay niya. Ang tatay mo, makikita mo magsuko ng buhay sa Panginoon. Mananampalataya at tatanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ipanalangin mo siya ngayon na one day makikita mo siya ay maglilingkod sa Panginoon. Manampalataya. Huwag kang papayag, ipaglaban mo. Huwag kang papayag na maging huli ang lahat habang buhay pa ang tatay mo. Pray for him. Appreciate him. Love him. Sa mga tatay po na narito ngayon o kasama natin sa online, lumapit tayo kay Lord. Si Lord ang ultimate model ng fatherhood. Hindi natin kaya sa sarili natin. Subalit kung lalapit tayo sa Panginoon, sasamahan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng kakayanan, ng talino, ng kapangyarihan. Hindi man tayo perfect, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, sa pinakamakapangyarihan sa lahat, pinapanalangin ko po ang lahat ng ama ng tahanan sa lugar na ito, maging online, bless us. May your blessing be upon us. May your favor surround us. Bless the works of our hands. Upang maiprovide po namin sa aming mga pamilya ang mga pangangailangan, Panginoon. At hindi lamang mga pangangailangan, mapagkatiwalaan nawa kami sa mga maliliit upang pagkatiwalaan pa kami sa mas malalaki. And I pray, may you raise up godly men whom you will use, O God, as end-time kingdom financiers who will financially support the advancement of the kingdom, the fulfillment of world evangelization. At tinadalangin ko po dito sa Christ the Rock, hindi po kami titigil ipanalangin ng kanya-kanyang mga magulang, mga ama ng tahanan, and one day we are praying na makikita namin, Panginoon, na mapupuno ng mga godly fathers ang Christ the Rock. Maraming pong salamat, Panginoon. Lahat ng papuri at pagsambay para lamang sa iyo. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Hallelujah.